We truly want to live for you, O God. Panginoon, salamat sa napagagandang araw na to, na binigyan mo kami ng kalayaan para ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, O Father our God, sa kalayaan na kami magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo. Lord Jesus, hayaan niyo po na sa anumang oras na itong nakikita mo ang kasalanan sa buhay namin, linisin niyo po kami ng iyong buhay at banal na dugo. Lord, idamit mo sa amin ang damit ng iyong kabanalan, ng iyong katuwiran. Hiniling namin, O Diyos, ang presensya ninyo na lagi maghari sa aming kalagitnaan, lalo tigit sa oras na ito. As I pray, Father, our God, protect and bless all your people who will worship you today, even sa kanila pong pagpunta sa sambahang lugar. I also pray, anoint all the pastors and the worship services of JA1 Church worldwide, O God. And we promise, Lord, only your holy name will be glorified and will be exalted. We love you, Lord. We praise you in Jesus' name. Everybody say amen. Praise the Lord. You may be seated, please. And then let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the anointed one, the miracle-working God. Amen? Praise the Lord. J1 Culture, sabay-sabay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. J1 Culture. Magandang umaga. Excited ba tayo ngayon? Thank you, Lord Jesus. Karating lang po namin noong pong Tuesday mula sa JA1 Singapore, at ang Diyos ay mabuti, patuloy siyang kumikilos sa ating pong mga satellite churches sa lugar na yon. At naniniwala din po ako na sa lahat ng mga satellite churches natin, patuloy po itong palalaguin ng Panginoon dahil ang JA1 Church ay tinawag para magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. So mga minamahal, ang oras na ito ay pag-uusapan po natin ang patungkol po sa masayang tao. Sino ba masaya dito? Bakit, Bishop Art? May mga malungkutin ba? May mga malungkutin ba? Okay, the happy man. Wow! Praise the Lord. Kanina pong umaga ko po nananalangin sa Panginoon kung ano po ang dapat ko pong ipahayag sa inyo ngayon at kung ano ang mensahe po niya. And the Lord brought me in this kind of topic, the happy man. Yan. Di ba may mga superman? May mga lonely man. Ayan. This time naman, we must be happy man. Pag sinabi ng happy man, we're not only talking about man o lalaki, kundi yan po ay patungkol po sa lahat ng tao. Okay? That is, anthropos is patungkol po sa tao. Alright. Basahin po natin ito mula sa Psalm chapter 1, beginning verse 1 up to 6. Sa Tagalog, ang sabi niya, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Okay? Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa at ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Sabi natin, nagtatagumpay.
Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y hiiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Say, pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Dito niyo makikita ang clear distinction between the righteous and the wicked. Dito niyo makikita ang pagkakaiba ng isang matuwid at ng isang masama. At sa ating pong pag-aaral po na ito ngayon, ay may papahayag ko sa inyo ang patungkol sa masayang buhay, puno ng kagalakan, at may mga divine favor silang tatanggapin. Yan. At dito, sa buong Book of Psalm chapter 1, makikita nyo dyan kung bakit inihalimbawa na kaagad ang isang matuwid at ng isang masama. Okay. Una, para maliwanagan po natin ito, una, ano bang landas ng isang taong mabuti? Ang tawag po dyan, the path of the happy man. Ito ang landas po ng mga masasayang tao. Pwede bang makita muli sandali ang mga taong gusto maging masaya ang buhay? Sabi mo sa iyong katabi, magsaya ka. Okay, now, saan mo makukuha ang kasiyahan? Saan mo makikita ang katagumpayan? Saan mo makikita ang puno ng kagalakan na pamumuhay? Una, tingnan natin muli yung verse 1. Ang sabi niya, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked." Mapalad yung mga tao na hindi lumalakad sa mga buhay ng mga masasama. Okay? Now, bakit mapalad ang tawag po dyan? Alam nyo, yung lumakad ka sa payo ng mga masasama, mapapasama ka kaagad. Hindi na magiging maganda ang buhay mo. Bakit? Dahil ikaw ay lumakad at humingi ng payo ng mga masasamang tao. Alam nyo, ang masayang tao ay isang taong matalino. Ang kanya pong laging kasama ay mga taong matatalino din. Pero kapag isang tao, ang kanya pong kasama ay masama, sasama't sasama ang kanyang buhay. Kaya ang isa palang taong matalino, ina-avoid niya ang payo ng mga pilosopo. Okay? Kaya ang hinahanap niya palagi ay ang payo ng mga matutuwid na tao. Naintindihan po niya ang mga bagay na karunungan buhat sa Diyos. Ito ang hinahanap ng taong masayahin. Pero ang tao na lagi po niyang iniisip ay ang mga pangit na bagay, ang perspektibo niya ay pangit. Kaya ang tao po na masayahin, ang perspektibo ay maganda. May kausap ako dito. Okay, meaning pag sinabi natin perspective sa buhay, ito yung pangarap, ito yung hangarin, ito yung gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Ang totoo, kaya ganyan ngayon ang suot mo, dahil nagdesisyon kang, iyan ang suot mo. Kaya ganyan ngayon ang ayos ng buhok mo, kasi nagdesisyon kang maganda ito sa paningin ko. Nagdesisyon kang pumunta ngayon sa church dahil alam mo na mapaparangalan mo ang ating Diyos. Kaya anuman ang mga naging decision mo ngayon na matuwid o tama, tiyak ang bunga niyan ay maganda. Okay, ngayon, kaya sabi niya, walk not in the counsel of the wicked. Please,
Huwag kang kailanman hihingi ng payo sa mga alam mong hindi born again dahil hindi magbibigay yan ng magandang payo. Okay? Now, kapag hindi mo sinunod ang payo ng taong nilapitan mo, magagalit siya sa'yo. Paano ngayon kung ang payo niya sa'yo ay masama at hindi mo sinunod, galit siya sa'yo? Kaya ang tawag po, mga minamahal dyan, ay kamangmangan. Okay? Gagawin niya malungkot ang buhay mo. Walang may papayo ang isang taong wicked na maganda. Kaya ang binigyan din ng Biblia, lalapit ka lamang sa payo ng mga matutuwid. Pangalawa, na pinagbabawal sa iyo bilang isang taong masayahin, huwag ka daw tatayo o pupunta sa mga daan ng mga makasalanan. Alam niyo kung ang ibig sabihin ng taong daan ng mga makasalanan? Mga mabibisyo, mga sugarol, mga manginginom, mga tao na walang inisip kundi gumawa ng masama. Huwag ka daw pong tutulad sa kanila. Yan ang ibig sabihin po ng do not walk sa mga lugar ng mga makasalanan. So, he doesn't participate in sinful activities. Yan ang ibig sabihin, hindi siya umaayon sa mga aktibidades na alam mong masasama. Ano pa? Ina-adapt man ang kanilang mga lifestyle. Alam niyo ba na kung ano ang hinahangaan mong tao, yun ang kinokopya mo? Ulitin ko muli. Alam mo ba na kung sino ang hinahangaan mo, yun ang kinokopya mo? Sino ang dapat mong kopyahin? Sino ang dapat mong hangaan? Kung may hahangaan ka sa buhay, una, hangaan mo si Jesus. Ulitin ko muli, kung may una kang hahangaan sa buhay, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang mga tao na nasa Bible, na kung saan gumawa ng mabuti at naging matagumpay sa buhay, sila ang iyong hahangaan. Huwag mong hangaan ang mga alam mong namumuhay sa kasalanan, anuman ang kanila pong ganda at kayamanan, huwag mo silang hangaan dahil matutulad ka rin sa kanilang likong pamumuhay. Huwag ka raw uupo sa mga upuan ng mga manlilibak. Ito yung mga persecutors. Ang mga manlilibak, ito po yung mga tao na mahilig sa marites, mapanirang puri, at iba pong mga walang iniisip kundi siraan ang kanyang kapwa. Huwag na huwag ka raw uupo sa kanila. Alam niyo ba kung bakit? Mayroon transference of the Spirit. Mayroon pong espiritu ang mga ito na ito'y pwede pong matransfer sa buhay mo. Na hindi mo namamalayan kapag sila lagi nang kasama mo, na-adapt mo na ang kanilang style. Buti kung ikaw ang magpapakita na magandang halimbawa. Kaso ang nangyayari ay nai-influensyan ka ng mga bagay na ito. Kaya sabi nga, nagpapahayag po dito na i-avoid mo ang mga criticism, mga arrogante na tao, mga taong lumalaban sa Diyos at lumalaban sa katotohanan. Kaya ang tao daw pong masaya, steer clears of those who mock and righteousness and faith. Kaya mga kapatid, lumayo ka sa mga persecutor. Lumayo ka sa tao na hindi umaayon sa gusto ng ating Panginoon. That's the number one na dapat mong maintindihan. Kaya ang tawag ko po dyan ay the path of the happy man. Now, another thing is, okay, sa pagdating doon sa verse 2, ito yon. Sabi niya, ngunit ang tao daw na isang masayahin, his delight is in the law of the Lord. Ito yung kanya pong kaligayahan at kasiyahan. Ang tao daw na gustong masayang buhay, ang kanyang gusto ay sundin ang kautusan ng ating Panginoon. Binubulay-bulay niya ang salita ng Diyos araw at gabi. Anong ibig sabihin ng binubulay-bulay po ito? Habang siya nagbabasa ng salita ng Diyos, ito ay kanya laging kinasasabikan na tulad ng isa pong inumin tubig
na siya'y laging nauuhaw. Ito yung tao na lagi po niyang iniisip, gusto kong maging masaya. Sabi mo sa katabi mo, gusto kong maging masaya. At sabi mo naman, gusto kong manatiling masaya. Now, if you want to be happy, ang sabi niya, delight in the law of the Lord. Ito ang dapat mong gawin. Kasabikan mo at maging kasiyakan mo na sundin ang mga alituntunin ng ating Panginoong Hesus. The happy man finds joy and satisfaction sa words of God. Mula nung kay na born again, napansin mo ba na ikaw ay laging puno ng faith? Napansin mo din mo ba na ikaw ay laging umaasa ng Diyos ang iyong kasama? Napansin mo ba kung paano ka mas masaya kaysa dati? Ikaw sa ba ako dito? So guys, ang gusto ng Panginoon sa atin lahat ay kunin natin ang source of happiness, and that source of joy and happiness only comes from the Lord through the power of the Holy Spirit. And the words of God will guide you. Kaya nga ituturo niya sa iyo ang masayang buhay. Ang tao na walang salita ng Diyos, hindi niya matatagpuan ang napakasayang buhay. Pero ikaw na nagnanais na maging masaya, lumayo ka sa masama, susundin mo ang salita ng Diyos at ito ang magbibigay ng clear direction sa buhay mo. Kaya una, delight. Kasabikan mo ito. Maging kasiyakan mo ang salita ng Diyos. Pangalawa, doon, meditate day and night. Hindi mo lang siya na binabasa, kundi ito'y binubulay-bulay mo. Nagkakaroon ka ng daily reflection sa buhay mo. Meaning to say, ina-apply mo ang salita ng Diyos. Hindi mo lang ito binasa na parang comics o kay ordinaryong libro, kundi hinahayaan mo na ito'y mag-reflect talaga sa buhay mo. Mga minamahal, yan ang pagbabasa ng Biblia. Huwag mong gagawing ordinaryong binabasa yan, kundi yan ay i-apply mo. As you apply it in your life, makikita mo ang bunga nito, napakasaya at matagumpay ang buhay mo. Kaya, the happy man keeps God's words. Ulitin ko muli. The happy man keeps God's words. Keep God's law. Ito yung pinaka-forefront of his thoughts. Laman lagi ng kanyang isipan. Shaping his decision and lifestyles. Isi-shape mo ang iyong sarili ayon sa gusto ng ating Panginoon. Naalala ko tuloy, yung pong isa pong magpapalayok. Ang nagpapalayok ay nagdidesisyon siya ng gusto niyang mangyari doon po sa palayok na yon. Habang umiikot yung pong pinatungan ng putik, siya naman ay sa pamamagitan ng kanyang kamay, isinishape niya ang napakagandang palayok. At pag nung natapos ay hindi maganda, dinudurog niya ito ulit. Bakit? Hindi lumabas yung gusto niyang ganda. Dudurugin niyo ito ulit, mamasahin muli, at pagkatapos noon, muli niya itong imumold. At nung nakita niyang perfect na, masaya siya, ay sa wakas, naayos ko din. I want you to know this. Ang molder ng buhay natin ay ang Diyos. At paano kanya minumold? Ini-impart niya ang salita ng Diyos sa puso at isip mo. And the more you apply this in your life, ang buhay mo ay sa paganda ng paganda ng paganda. Ang buhay mo ay sa pabuti ng pabuti ng pabuti. At kapag ikaw ay binabasag ng Diyos dahil may inaayos ang Diyos sa buhay mo, magpabasag ka. Ibig sabihin, umayon ka sa gusto ni Lord sa buhay mo. Alam niyo ba na ang words of God ay hammer of God? Ang salita daw ng Diyos ay hammer. Ito po'y nagdudurog.
dudurugin niya ang pangit sa buhay mo, the more you apply it, upang sa gayon, pagandahin niya muli ang magandang buhay mo. Kaya sabihin natin muli, paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. Okay, so of course, ang Biblia ay magtuturo sa iyo kung paano ka maging masagana. Di po ba? Now, ang sabi niya dito, like, ang tao daw po sa isang tao na umaayon sa gusto ng ating Diyos na buhay, siya po mismo ay laging excited. Kaya ang tawag po dito ay masaya sa words of God, at pagkatapos nun, itong pangalawa, the stability and prosperity of the happy man. Ito ang mangyayari sa isang tao. Matapos mong basahin ang salita ng Diyos, i-apply ang salita ng Diyos, ito po yung bunga. Ano yung bunga, Bishop Art? Stability and prosperity of the happy man. Bakit stability? Stabilidad. Ibig sabihin, establish, firm, hindi nauuga. At ang kasaganaan ng tao na yon ay tiyak na mangyayari. Tingnan niyo, sabi ng verse 3, kapag ikaw pala ay sumusunod sa salita ng Diyos, ito yung kaligayahan mo, matutulad ka sa isang puno na natanim sa tabi ng batisan. Yan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Listen, ang tao na may salita ng Diyos, natutulad siya sa isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Dumating man ang tag-init, hindi siya kailanman nalulungkot o nag-alala. Bakit? Alam niya, dire-diretso ang daloy ng tubig upang siya ay diligan at manatiling nananariwa. Inihintulad po ng Diyos ang tao na puno ng salita ng Diyos sa isang puno na nasa tabi ng batisan. Now, like a tree planted by the stream of water, the happy man is compared to a well-nourished tree. Hindi kailanman nangangamba ang puno na yon. Tulad po ng isang puno na nasa tabi ng batisan, grabe, ito ay masaya. That's why the happy man's like sustained by God's word. Kaya mga kapatid, alam mo ba ng salita ng Diyos ay tubig? Kapag ito'y kinuuhawan mo, nananatili kang sariwa. Alam mo na ang mga tinanggap mong salita ng Diyos magaganap at magaganap at magaganap sa buhay mo. Kaya ito po pala yung decision nating gagawin. Gusto mo ba na matagumpay ang buhay mo? Hallelujah! Kailangan mong kauhawan ang salita ng Diyos. At ito'y mananalaytay sa buhay mo. Magugulat ka na lamang kung anong pinangako ng Diyos sa Biblia, yon ang siyang nakikita na ng mga tao sa buhay mo. Yes. At tingnan niyo mabuti doon. Namumunga daw siya sa takdang panahon. Hindi raw siya natutuyuan kasi. Namumunga sa takdang panahon. Ang isang masayang tao, ang buhay po niya ay nagpuproduce ito ng spiritual fruit. Makinig. Ito ang unang makikita sa mga tao na babad sa salita ng Diyos. At namumunga, puno ng pag-ibig, puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan, puno ng katyagaan, puno ng kabaitan, katapatan, yes, kabutihan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So ito yung 9 fruit of the Holy Spirit na makikita sa inyong lahat. Hello? Question.
May pag-ibig ka na ba? So, tumatalab na ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y may kagalakan palagi? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, parang simangot na simangot. Masaya ba? May joy. May peace. Punong-puno ng kapayapaan. O, may katyagaan po siya. May katyagaan. May kabaitan. Mabait. May kabutihan. O, ano pa? Hindi lamang yun. May kahinahunan. May katapatan. May pagpipigil sa sarili. That is the fruit of the Holy Spirit. So the more you absorb the words of God, the more ka nagiging masaya. Tingnan mo ang tao na walang words of God. Problematic. Naninisi ng ibang tao. Pagkukulang niya, isisisi niya sa iba. Laging naghahanap ng mga tao na sisisihin niya. That's not the life of a person or a happy person. No. Yield its fruit. Ang hindi lamang po maganda nito, hindi lang po, yun ang tinutukoy lang dito ang kanya daw po, dahon ay luntian. So he has spiritual vitality and endurance. Hindi raw natutuyo. Ibig sabihin, hindi siya malungkutin. Nananatili ang kanyang lakas. Nananatili ang kanyang kagalakan. Nananatili ang kanyang magandang itsura. Tingnan mo itsura mo. How's your countenance? Iba nakikita ko, ganun lang sa ganun. You know what? Happy life only comes from the Holy Spirit. At yan ay maibibigay ng words of God sa iyo. In all that He does, He prosper. Ang sabi niya dito, ano man daw pong gawin ng isang tao na yon, nababad sa salita ng Diyos, siya ay magtatagumpay. So, spiritual success and living a life aligned with God's Word, bearing eternal significance. Mararanasan nyo na ang tagumpay ay mananatili ito sa buhay mo habang ikaw ay nabubuhay. Pangako ng Diyos, gagawin niya ito dahil salita niya. Anong sabi niya muli? Hindi babalik ang kanyang pinangakong salita sa buhay mo na hindi namumunga. Magaganap at magaganap ang pinangako ng Diyos sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Say hallelujah! Kaya nga ang word po niya doon, in all that He does, prosper. Lahat daw po ng kanyang gagawin magtatagumpay. I want to see all your labors. I want to see all your businesses successful. I want to see you all victorious sa inyong pag-aaral, mga estudyante. I want to see you are all bright and, of course, happy na tatanggapin ang mga awards na yan because of that brightness and the wisdom that God has given you. I want to see the parents of the JA1 people super duper blessed. Alam nyo, kung ang bansang ito, ang probinsyang ito, lahat ng mga mamamayan nito ay born again, nagbabasa ng Biblia, sobrang saya ng bayang ito, sobrang saya ng probinsyang ito, sobrang saya ng syudad na ito, sobrang saya ng bansang ito. Bakit nagkakagulo ang maraming mga tao? Dahil walang patnubay ng salita ng Diyos sa kanila po mga buhay. If you have the words of God, hindi mo magagawang sirain ang kapwa mo. If you have the words of God, ayaw mo may kaaway ka. If you have the words of God in your life,
puno ka ng pag-ibig, puno ka ng pangunawa, puno ka ng kasipagan, puno ka ng buhay ng pagtatagumpay. Alam nyo, sa totoo lamang, ang tao, kapag nagkulang ng pagbabad sa salita ng Diyos, manghihinang spiritual life niya. Ang pagsubok ay laging nandiyan sa paligid. Believe me. Ang gusto lagi ng kaaway, panghinain ka. Alisin ang salita ng Diyos sa puso at isipan mo. Dahil alam niya na pagpuno ka ng words of God at sumusunod ka dito, alam niya yon na magtatagumpay at magtatagumpay ka. Kaya anong pinipilit niyang gawin? Agawin ang salita ng Diyos sa inyong mga utak, sa inyong mga puso, upang ikaw ay hindi makatupad sa salita ng Diyos at ikay manghina at magsimulang malanda ang iyong dahon at magsimulang matuyo ang iyong ugat. Pero ang taong isang matalino, hindi siya papayag na siya'y manghina. Ang sabi ko, hindi siya papayag na siya'y manghihina. Kaya prosperity here is not limited. Ang prosperity po dito ay hindi po limitado. The material wealth but refers to spiritual success, as I said earlier. Masagana ka na materially, physically, spiritually. Dahil ang itinuturo ng Biblia ay kung paano ka maging malapit sa Diyos, maging powerful. Itinuturo niya kung paano ka maging masagana habang kinabubuhay. At itinuturo niya kung paano ka maging malusog. So guys, ito po yung contrast ng mga taong masasama. Verse 4 up to 6. Ang sabi niya, the wicked are not so, but are like a chaff that the winds drives away. Ang mga tao daw pong masama, gumagawa ng masama, ito'y tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Ano ibig sabihin? Kung saan-saan sila ipapadpad, walang desisyon, walang magandang direksyon, para daw po silang ipa. Di ba ang ipa, nililipad lang ng hangin. Ganyan po ang halimbawa ng isang taong masama. Walang future, in other words. Walang anuman direction. Ipa. Salamat, walang ipa dito. Salamat. Kayo ay mga tunay na butil. May laman ang utak at may laman ang puso. May direksyon kayo. Dahil mayroon kayong timbang. Sabi ng iba, tinimbang ka, ngunit kulang. No, hindi ka kulang-kulang. Sabi mo sa katabi, hindi ka kulang-kulang. May timbang ka. Alam nyo, ang mga taong wicked, walang kaugat-ugat yan. Kahit pag dumating ang pagsubok, baha, konting hangin, tumba. Bakit? Walang ugat eh. Ipa, walang direksyon. Madaling manghina. At sila daw po ay hindi kailanman tatagal. Pagdating ng judgment, the wicked will not be able to withstand God's judgment. And they will be separated from the righteous. Hindi po makakasama ang wicked sa mga matutuwid. Ihiwalay at ihiwalay sila ng ating Panginoon. Kaya pagdating ng verse 6, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Ang taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Salamat.
Dahil tayo pinili ng ating Diyos, kinahabagan po niya tayo upang tayo ay magsilbing magandang halimbawa sa maraming tao. Kinahabagan tayo para tayo ay kanya pong pagpalain. Kaya sabihin mo muli, ang buhay ko'y paganda ng paganda. Bigkasin po ninyo kasi tinuturoan ko kayo ng tama. Kung ano ang sasabihin ninyo, yun ang mangyayari. Okay? Ulit, ang buhay ko'y paganda ng paganda. Sandali. Sumisingaw sa ilong. Kailangan galing sa puso. Come on, yung dibdiban talaga. Ang buhay ko ngayon ay paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. Payaman ng payaman. Sa pangalan ni Jesus, mayroon akong salita ng Diyos. Ako'y magtatagumpay. Amen. Kaya alam ng Diyos ang mismong landasin ng mga matutuwid. Yes. Kaya the happy man's ways is known, protected, and blessed by God. Bakit? God watches over those who follow His ways. Pinagmamasdan niya, iniingatan niya yung mga tao na sumusunod sa kanyang mga alituntunin. Yes. At ito'y kabaliktaran sa mga sama. Those who reject God's ways will ultimately face destruction. At their lives lack eternal values and purpose. Kaya kapag ang mga tao'y walang values, destruction at destruction at destruction ang mangyayari sa kanilang mga buhay. Now, I'll give you some example sa Bible na masasayang tao. Si Joseph. Remember Joseph? Si Joseph sa Bible doon sa Genesis chapter 39, siya yung tao na lagi pong nakakarinig ng tinig ng Diyos. Siya yung tao na hindi po lumalaban sa mga taong mandilibak sa kanya. Yung mga kapatid niya, pinersecute siya, pero siya ay nanatiling tahimik. Hanggang siya ibinenta kay Potiphar. Hanggang sa pinakulong pa po siya, nanatili siyang tahimik. Umaasa siya sa Diyos. At ano po ang nangyari? Siya ay naging pangalawang leader sa buong Egypt. Mga kapatid, si Joseph ay isa siyang happy man. Hindi niya kinondem ang iba't ibang tao. Hindi niya kinondem ang kanyang mga kapatid. In fact, nung nagpakita ng kanyang mga kapatid at lumuhod sa kanya, sinabi ni Joseph sa kanila, huwag niyong sisihin na yung mga sarili. Nilob ito ng Diyos na ako muna ang mauna sa Egypt para maligtas tayong buong pamilya. Kita niyo po yung utak ng isang taong blessed. Hindi niya sinisisi ang iba. He turned those negative into positive. Ang isang taong masayahin, lagi pong masaya at positibo ang kanyang kaisipan. Say hallelujah! Turn the negative into positive. Lagi nang nanisi. Kasi siya eh. Kasi yun eh. Kayo kasi. Parang ganyanan. If you have the words of God in your life, remain happy. Be happy in obeying the words of the Lord. And you will see the fruit of your happiness in the words of God. Say, I am happy. Kakunti na lang nag-reply. Sabi ko, I am happy. Very, very happy. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, maraming pagsubok. Pag may pagsubok ka, sasabihin mo, wala nang buhay. Eh, walang ganyanan. Dadaan lang yan. Sabi nga nung isang,
Yung dumating po yung napakalakas na bagyo, doon po sa Mindoro, galit na galit. Yung asawa ni Juaning, sabi niya, pambihirang bagyo na yan. Dumaan pa dito. Nagiba ang ating bahay. Natumpa mga puno, mga pananim. Ano nangyari yan? Pambihira. Sabi ni Juaning, Ineng. Kasi ang tawag niya doon sa kanya asawa, Haning. Si Juaning at saka si Haning. Kaya ang tawag niya, Ineng, magpasalamat ka dahil dumaan lang. Kung yan tumira dito, di lalo tayo nayari. Ay nako, dadaan lang ho yan. Magpasalamat kayo, dadaan lang at hindi yan titira. May kausap ako dito? Okay, now, are you happy? Happy men always rejoicing, katulad ni Joseph. Walang sinisisi. Kaya sabi mo sa katabi, huwag mo akong sisisihin. Walang sisihan. Walang sisihan. Bakit? Ang tao na naninisi, makitid ang utak. Pero ang taong hindi naninisi, alam niya ang solusyon. O, manisi ka lagi, ituro mo lagi ang mga tao na ito may problema. Isa ang daliri nakaturo, yung tatlo sa'yo. Ay kung bigay balikan, ikaw. O, di yari ka na. Wala nang sisihan. Be happy. Unawain. Sasabihin mo, o nangyari na yan, tama na, ito ang solusyon. O yun. Ang nangyayari, sisiyan ng sisiyan O, pangalawang example, si Daniel. Si Daniel. Kinainggitan. Sa kanyang kadadasal, binibigyan siya ng Diyos ng karunungan. Lagi nakikipag-usap sa Diyos. Kinakausap siya ng Diyos. Puno ng salita ng Diyos ang puso niya. Anong ginawa? Nung siya pinasasamba ng hari sa isang Diyos-Diyosan na napakalaki. Ang sabi niya, mahal na hari, hindi ko po gagawin po yan. Ang Diyos ko'y buhay, hindi po si Diyos-Diyosan. Hindi mo ba alam na kapag hindi ka sumamba dito, ikaw ay itatapon sa kulungan ng mga leon? Ay hindi na hubale. Maski na ako'y kainin ng leon, hindi ako sasamba sa Diyos-Diyosan. Nagalit ang hari. Sabi niya, gapusin. Itapon doon sa lion's den. Ngayon din. Tinapon. Aba, pagdating doon sa kulungan ng leon ang mga leon inamoy laang humiga sila pare-pareho. Why? Hindi siya pwedeng kainin. Kasi kasama niya ang Lion of Judah. The God of Israel! Ang kasama-sama ni Daniel. At nung nakita ng hari na hindi kinain ng leon, pinalabas. Ang sabi niya, totoo ang Diyos ni Daniel. Kayong lahat na mga mamarites, na panirang pure, mga kawal, talian nyo lahat sila, itapon doon sa kulungan ng leon. Ano nangyari? Hindi pa bumabagsak yung mga mapanirang pure, nilundag na sila ng mga leon at pinagkakakain. Sabi mo sa katabi, hala ka. Mga kapatid, si Daniel masayahing tao. Laging positibo ang kanyang kaisipan. Sinasamba niya ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya siya ay pinapatnubayan ng Diyos na buhay. Pangatlo, si Job. Si Job, mga kapatid, dumanas ng napakarami mga pagsubok. Hanggang sa sinasabihan siya ng kanyang mga kaibigan, kunwaring kaibigan. Oh, bakit ka nagpapatuloy sa Diyos? Tingnan mo ang pagsubok mo. Nawala ang mga anak mo, nawala ang kayamanan mo, nawala pa ang asawa mo, may sakit ka pa. Anong sabi ni Job? Dahil lang ba sa kasaganaan?
Kaya tayo magpupuri sa Diyos. At pag ganito po mga pagsubok, ay hindi na tayo magpapatuloy. Alam nyo, nanatiling tapat si Job. Ano ang nangyari? Ang Diyos ay nagdala ng napakaraming pagpapala sa kanyang buhay. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipananalangin nito ang tatlo niyang mga kaibigan. At anong sabi niya? Dinoble! Sabi natin ulit, dinoble! Dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Ay nako, pag may pagsubok, huwag bibigay at huwag mismong magtatampo o lalo tigit, huwag sisisihin ng Diyos. No! Lalo kang tumindig at sasabihin mo, tapat at mabuti ang Diyos ko. Basta masayahin ang isang tao, ang utak ay hindi magbabago ang kanya pong pananaw. Ang pananaw ko sa buhay, ang Diyos kong pinaglilingkuran ay hindi magpapabaya sa buhay ko. Kung may mga pagsubok kami naranasan sa mga panahon, alam ko, ang Diyos kong pinaglilingkuran ang magbibigay ng direksyon at tagumpay ng aming buhay. Nakaranas ako kung paano ako ikulong at gawa ng istoryang masasama ng mga tao. Pero ganun pala, pinaranas ng Diyos sa akin ng kulungan sa loob ng 6 na oras o 9 na oras para malaman ko, ganito pala ang kulungan. Hindi pala makakalabas ang nakakulong. Naranasan ko din kung paano lasunin. Na akala ng doktor, patay na ako. Then after 2 days, saka ako nagising. Ang doktora naging masaya. Ang sabi niya sa akin, hey, you're lucky, you're still alive, you're poison. Noong nalaman ko na ako po'y nilason, hindi ako nanisi ng sino man. Kundi ako'y naging masaya. Bakit? Ang salita ng Diyos ay naganap sa buhay ko. Lasunin ka man, hindi ka mamamatay. Nasubukan ko din kung paano ako ipitin ng bus. Nakala ko'y bali-bali na ang mga buto ko. Nasagasaan ang aking paa ng 3 beses. Inipit ako ng bus ng 3 beses. Nagsisigawan ng mga tao. Bakit? Alam nila na bali-bali na ang buto ko. At nung naka-atras po yung bus, nagulat din ako. Buong-buo ang inyong pong lingkod. Wala ni katiting na nasirang buto. Wala akong sinisi. Bakit? Alam ko, ang Diyos kong pinaglilingkuran ang tagapag-ingat ng buhay ko. Say hallelujah! Nakaranas ako na nasiraan ang sasakyan. Natatalon ako sa tulay. Purihin ng Panginoon. Hinawakan pala ako ng mga anghel. At hindi tumalon sa tulay ang aking buong sasakyan dahil naputol ang giya. Mamaya-maya bigla may dumating na tao, mekaniko, inayos niya ang aking sasakyan. Instantly, nakaalis ako. Sabi natin muli, may ginagawa si Lord sa isang taong masayahin. O, kalabitin mo lang katabi mo, bawal malungkutin. Sinong gusto maging masayang buhay? Salita ng Diyos ay itanim sa puso mo. Magtatagumpay ka at magtatagumpay ka. Say yes. Alam niyo mga kapatid, kaya nga nakalagay na rin sa Biblia, sa Matthew chapter 24 verse 35, mawawala ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailan-kailanman. Meaning to say, magaganap at magaganap ang pangako ng Diyos sa tao na pinangahawakan ang pangakong ito. Be happy! Be
So, seek, paano ka maging masaya? Una, seek out God's wisdom. Hanapin mo ang karunungan ng Diyos at ang Kanya pong counsel from the Word rather than following worldly advice. Huwag kayong hihingi ng advice sa mga makamundo. At hindi kayo mapapabuti. Okay? Hindi, uy Mare, unbeliever ko Mare. Mare, ano kang payo mo din eh? Huwag kang lalapit sa ganon. Mali ang sasabihin sa iyo. Lalapit ka lamang sa mga taong may salita ng Diyos ang kanila pong mga buhay. Pangalawa, delight in and meditate on the scriptures. Maging kasiyahan ng buhay mo ang salita ng Diyos. Maging kasiyahan mo, maging guide mo ito. Allowing them to shape your thoughts and action. Hayaan mo ng salita ng Diyos ang siyang mag-shape ng isip mo at ng buhay mo. At ang pangatlo, trust in God's sovereignty and provision. Magtiwala ka sa Diyos sa Kanyang kapangyarihan at ang Kanya pong provision. Knowing that living in accordance with His ways leads to true happiness and spiritual prosperity. Naniniwala ako, lahat ng J1 people mabubuhay ng may ibayong katagumpayan. I am declaring today, there will be an extra awesome blessing na tatanggapin ng mga masasayang tao. I am declaring today that you will never be lonely. Instead, you will always rejoice because you have the words of God in your life. And the Lord will overtake you and bless you as according to His promises. The blessings will overtake you because you are walking according to His ways. Ito'y mangyayari sa lahat ng mga taong pinanghawakan ang pangako ng Diyos na buhay. Amen? Kaliwat kanan, sabi mo, be happy! At sabi mo, I am happy! I am happy man and sabi mo, I am a happy person. Come on. Woo, hallelujah. And again, si Lord lang ang magpapasaya ng buhay mo. Kapag born again isang tao, masaya ang buhay dahil alam niya sa langit ang kanyang tungo. Tumayo po tayong lahat. Come on! At sabihin natin sa Kanya muli, Lord, naniniwala ko sa iyo, Ikaw ang Diyos ni Abraham. Lord, Ikaw ang Diyos na mula sa wala, magkakaroon. Hallelujah! You will provide something great in my life, O God. In Jesus' name. Shall we sing that song? Hallelujah! Ibalik natin ang glory kay Lord, ha? He is the God of Abraham. Thank you, Lord Jesus. Oh God, we give you praise. Glory and honor to the Creator. Creations bow down and worship Him. Lord God Almighty, receive all thanksgiving, for you alone deserve all praise. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my light. The Lord is here. The Lord is here. My heart's desire
is to please you. My heart's desire is to honor you. Thank you for molding me by your Spirit. I keep on trusting you alone. In you, God of Abraham, I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. Lord, I believe in you. Say it. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. I believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. I believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. Lord, I believe in you. Open your mouth, say it. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Thank you, Lord Jesus. As you close your eyes, ilagay mo kami mo sa dibdib mo muli at sabi mo sa Kanya, I believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, just to die. From fast full of darkness, now you are my life. Huwag na huwag kang malulungkot. Ni huwag ka rin magpapapekto sa circumstances sa buhay. Panahanan mo ang mga salita ng Diyos. Kung paano sinabi ni Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kung paano sinabi ni David, happy is the man who put their trust in the Lord. Now, manangan ka sa Lord. Kung ikaw ay nalungkot sa nakaraang mga panahon, dahil sa mga iba't ibang circumstances kang naranasan, pwede bang humingi ka ng tawad sa Diyos? Lalo tigit kung nagduda ka sa Panginoon, nag-doubt ka sa Kanya, humingi ka ng tawad kay Lord. Minsan tinatanong mo siya. Ask God's forgiveness. At kung kulang ka ng salita ng Diyos, hindi ka nagbabasa ng Biblia, humingi ka rin ng tawad sa Panginoon. Yun din ang isang reason kung bakit nalulungkot ka. Your lack of energy. Nagkukulang ka ng energy. Do you not know that the words of God is an energy of your soul?
Yes, as you obey the words, because you have the words, mabubuhay ka ng punong-puno ng perspektibo sa buhay at tagumpay. At habang humingi ka ng tawad, sabi mo ngayon muli ito, Lord Jesus, ang buhay ko'y sa iyo lang. Lubos mo akong patawarin sa aking mga pagkukulang, sa kakulangan ng salita ng Diyos, sa kakulangan ng devotion, sa kakulangan ng magtitiwala. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo ang buhay ko. Lord Jesus, ikaw lang maghari sa buhay ko. Ang salita mo maghari sa buhay ko. Lord, palakasin niyo po ako. Tulungan, Panginoon, na maging masaya araw-araw. Laging excited sa magagandang gagawin mo sa buhay ko. Salamat. Ikaw lang ang Diyos ko na pagdilingkuran. Tulad ni Daniel, hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Lord, sasambahin kita sa Espiritu at sa katotohanan. I love you, Lord Jesus. And for the last time, sabihin mo with all your heart, I believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my light. Ibigay ng Diyos ang dalangin ng puso mo ngayon. Ang miracles ay tanggapin mo. Tanggapin mo ang himala. Tanggapin mo ang provision. Tanggapin mo ang buhay. Tanggapin mo ang tagumpay. Hindi ka mabubuhay sa dilim. Mabubuhay ka lang sa liwanag at sa patnubay ng Diyos na buhay. Receive it. As I bless your life now, I pronounce blessing sa buhay mo at maging sa mga pamilya mo at maging sa hanap buhay mo, maging sa negosyo mo, sa mga anak mo. Yes, maging sa mga mahal mo sa buhay. I pronounce joy and gladness, and you are now a happy person. In Jesus' name. Amen and amen. And amen. O, kamayan mo yung katabi mo. Sabi sa kanya, remain happy. Praise the Lord.